do this kapag nakipaghiwalay na sa'yo pero nagpaparamdam pa rin. Okay. Well, kung naranasan mo ba ito sa ngayon, na like for example, nakipaghiwalay na yung partner mong lalaki pero kinabukasan or after ilang araw is nagpaparamdam naman. So ito mga utol, tatalakayin natin kung ano yung ibig sabihin at saka kung ano yung dapat mong gawin. Well, pagdating sa aming mga lalaki, ito bilang lalaki na rin, is tao lang din naman kami na nagkakamali sa kung ano yung nagiging pasya namin or sa kung ano yung magiging or naging desisyon namin. Yes na, kung sa ngayon is dahil sa bugso ng damdamin, dahil sa galit, like for example is ngayon nag-aaway kayo. Okay, yung tipong sasabog na yung partner mong lalaki. Yung tipong nasasakal na siya. That's why nakakuha na siya ng buwelo na sabihin sa'yo na makipaghiwalay na. Pero deep inside utol is hindi pa naman niya kaya. Or lalong lalo na kapag alam niya na napapakinabangan ka niya. So dahil lang din sa galit, dahil lang din sa palagi niyong pag-aaway, na like for example palagi mo siyang kinakonfront, ay talagang dadaanin ka ng partner mong lalaki sa takot. Tatakutin ka niya utol. Sa pamamagitan din talaga ng makikipaghiwalay siya sa'yo. Titignan niya kung ano yung maging reactions mo. Kung mararamdaman niya na may takot ka, na takot ka palang mawala siya, like for example is niyaya ka niyang magkipaghiwalayan, and then pinigilan mo siya, na babe, uy, wag mo naman na paabutin sa ganito, pasensya na. So ngayon magiging submissive ka. Yes, yan yung gustong mangyari ng partner mong lalaki. Pero ngayon, kung kinagat mo naman, na like for example niyaya ka niya na makipaghiwalay and then kumagat ka na okay kung ganyan ang gusto mo, edi maghiwalay na tayo. So that's why ito, dahil lang din po yan sa pananakot ng partner mong lalaki and then kinagat mo. So ngayon, syempre is paninindigan niya rin utol kung ano yung sinabi niya na makipaghiwalay sa'yo. So ngayon kinagat mo ito, edi tataasan niya rin yung pride niya. Pero ganun na nga, after ng ilang oras and then kinabukasan ay magpaparamdam ulit sa'yo. Na babe, pasensya na. Babe, kamusta ka na? Babe, good morning. Yung tipong parang walang nangyari. Yes? So ganun pa man mga utol, lalong lalo na sa mga naghiwalayan na dyan, ng ilang araw na nakalipas, and then ito ngayon nagparamdam na yung mga partner ninyong lalaki. Kasi halos 90% po sa mga kalalakihan ay bumabalik talaga. Lalong lalo na sa pagtrato mo. Kung ito'y nababasa niya sa'yo, na patay ka sa kanya. Na ikaw itong babae na kaya niyang utuin, nagpapabola, yes, madali lang lokohin, oo lang ng oo, ay talagang babalikan ka ng partner mong lalaki habang kumukuha siya ng buwelo. Yes, like for example is, ganun na nga, may lamat na yung relationship ninyo, medyo sira na kasi until na nagkayayaan na kayo ng hiwalayan. Pagdating kasi sa lalaki utol ay kukuha na talaga yan ng buwelo. Babalik siya sa'yo pero ganun na nga is hindi na ito yung kagaya ng dati. That's why once na tinanggap mo yung lalaking nakipag-hiwalayan na sa'yo and then nagkabalikan kayo ulit, ay dito po humahantong na pagdating ng panahon is yung lalaki ay magluloko na. Dahil seeking na siya kumukuha na siya ng buwelo. Ibig sabihin utol ay kumukuha na siya ng buwelo para umalis sa'yo. Na once na maghiwalay kayong dalawa is, yes, merong sasalo sa kanya. May malalapitan siya. Hindi siya mawawalan utol. So, pero, ito ngayon, pagdating sa ganitong situation, Kuya Kiko, ano ba yung dapat namin gagawin? Yes, nakipag-yayaan siya ng hiwalayan, pero ito na nga, nagparamdam siya ngayon. Yes, ito mga utol wala ka ring ibang dapat na gagawin dito. Kung pinanindigan ng partner mo kagaya dati na makipaghiwalayan sa'yo, wala kang ibang gagawin dito kundi panindigan mo rin. Okay? Kung ano yung sinabi niya is dapat kagatin mo. Kailangan is tanggapin mo. Huwag mong ipakita na nagdadalawang isip ka. Huwag mong ipakita na may takot ka na mawala siya. Huwag mong ipakita na naguguluhan ka lang. Kailangan utol is firm yung desisyon mo. Kailangan is buo talaga. Once na nakipagyayaan siya ng hiwalayan is and then kumagat ka, kailangan talaga ay panindigan mo. Ipakita mo sa partner mong lalaki na kaya mo. Ipakita mo sa kanya na hindi ka natatakot kapag mawala siya.
Lalong-lalo na kapag siya naman itong may ginagawang kalokohan. Bakit ka matatakot? Na siya dapat itong matakot na baka hindi na siya makatagpo ng babae na kagaya mo. Yes, huwag ka dapat matakot na mawala siya dahil yun na nga, sinungaling, manluloko, binubola ka lang, inuuto ka lang. So bakit mo katakutan na mawala yung taong ito? So that's why mga utol, palagi ko pong pinapayo pagdating sa relationship, dapat huwag mo talagang ipakita na may takot kang mawala siya. Dahil yun po talaga yung kinukuhang validation ng partner mong lalaki. That's why niyayaya ka niyang makipaghiwalayan dahil tinitignan niya kung may takot ka sa kanya. Dahil kung bumigay ka na, uy babe, asensya na, sorry na, hindi ko na uulitin, huwag mo kong hiwalayan. Kung gumanito ka utol, ay talagang ngiting tagumpay yung partner mong lalaki. Na dito ka na niya paikot-ikutin. Na dito ka na niya bubula-bulahin. Na dito ka na niya aabusuhin. Yes. Na dito ka na rin nahahantong sa sarili mo is puro pasakit na lang. Na may stress ka na lang. So gusto mo ba yun utol? Syempre hindi. So that's why, again, kung nagpaparamdam ulit yung mga ex ninyo na nakipaghiwalayan na sa inyo, huwag nyo nang pansinin. Panindigan nyo talaga. Ipakita ninyo na hiwalay na talaga kayong dalawa. Dahil yun ang gusto niya eh. So kailangan mong ibigay ito sa kanya. Wala kang ibang gagawin utol kundi bigay talaga sa kanya. Okay? So yun lang po mga utol. Sana'y nakatulong yung video na ito. And then, sa mga gusto pala akong makausap one-on-one, yes, one-on-one coaching, puntahan nyo lang po yung aking FB page na Payong Kaibigan ni Kiko. And then, PM is the key lang. At saka sasagutin po natin yan. So yun lang po mga utol. Maraming salamat. So ingat kayo. God bless and babush! Sana hindi na lang ikaw ang aking ginusto. Binigay ko lahat para